Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Ortigas. Pupuntahan natin ang location kung saan itatayo ang Metro Manila Subway Ortigas Station. Dadaan muna tayo dito sa pinakamaganda na mall dito sa Ortigas, ang The Podium. Andito tayo sa Corner Market, ang pinaka food court dito. Maganda rin ang view dito, kitang-kita natin yung skyline ng Ortigas. At meron pang overlooking view dito sa kabila. Umaambon pa kasi sa labas kaya hintayin muna natin na medyo humina. Napakaganda talaga dito sa loob ng The Podium. World class at futuristic ang disenyo nito. Kung ganito lang sana ang design ng lahat ng mga SM, napakaganda siguro. Anyway, dito na nga tayo sa labas. Pupunta na tayo doon sa May Meralco Avenue kung saan itatayo nga ang Metro Manila Subway. Binisita pala yon ng Department of Transportation at ng local government ng Pasig kamakailan lang. Sa tingin nyo ba kailangan nang i-modernize sa mga public spaces dito sa Ortigas? Kailangan na nilang sumabay sa modernong panahon. Medyo luma pa yung design ng mga public places dito. Katulad na lang nitong Ortigas Park na napakaliit na nga lang, hindi pa inayos ng maganda. Pati yung mga sidewalk dito sa Ortigas Center kailangan na dapat napagandahin.
Andito na tayo sa may footbridge sa harap ng Metro Walk. Sa dulo nga pala nitong Meralco Avenue, dyan sa may Estancia Mall, ginagawa na ngayon ang Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway. Nagkaroon pala ng 3 taon na delay ang pagtatayo dito sa Ortigas Station ng Metro Manila Subway. Ito ang Metro Walk property kung saan itatayo ang subway station. After 3 years nga na delay, malapit na ang simulan ang pagtatayo ng subway station dito. Ayon pa nga sa pagbisita ng Department of Transportation at ng Pasig Local Government, ito na lang pala ang may natitira na right-of-way issue sa buong Phase 1 ng Metro Manila Subway. Kaya pala hindi pa nagkaroon ng kahit na anong pre-construction activities dito. So ayun, makikita naman natin itong information sa itatayong subway station. .4 kilometers ang haba mula dito sa may Ortigas hanggang doon sa Shaw Boulevard Station. Ang bawat contract package ng Metro Manila Subway ay binubuo ng 2 station. Magkasama sa isang contract package ang Ortigas Station at ang Shaw Boulevard Station. Matagal nang na-award ang kontrata nito, napunta sa Megawide. Ka-partner nila ang Tokyo Tobishima mula sa Japan. Ayan, papasok na tayo dito sa loob ng Metro Walk property. Ayon pa sa Department of Transportation, ayusin na nila ang lahat ng mga right-of-way issue dito para masimulan na talaga ang construction. Sa loob ng 2 linggo, kailangan matapos na nila at maiayos na ang mga issue dito sa right of way. Malawak din itong Metro Walk property, pero itong commercial complex lang yung mismong tatayuan ng station. So ayun guys, dito sa likod malawak pa yung property na ito. Marami pa nga ang proposed project na itatayo dito. Ayon pa sa LCS Group ang nagmamanage dito sa Metro Walk. Balak nga nila noon na magtayo dito ng PBA Arena. May balak din noon na gawin ito na Koreatown. At may isa pang balak na magtayo dito ng isang super tall tower building. Lahat ng mga yan ay proposal pa lang at wala pang confirmation. Siguro kapag meron ng subway station, magkakaroon na talaga ng development dito sa Metro Walk property.
Inaasahan ng Department of Transportation na masisimulan na nga ngayong taon ang pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway. Yung ibang mga station ay ongoing na ginagawa. Ayon pa nga sa bagong statement ng Department of Transportation, sisikapin nila na maging operational o di kaya matapos sa year 2028 ang 4 na mga station ng Metro Manila Subway. Ang pinakadulong station sa north ang East Valenzuela Station, kung saan nandun din ang Depot, Quirino Highway Station, Tandang Sora Station at North Avenue Station. Yan ang segment 1 na bahagi ng Phase 1 ng Metro Manila Subway. Ang Phase 1 pala ay abot hanggang dito. Ang dulo niyan ay ang Shaw Boulevard Station. Pero ayon pa sa Department of Transportation, hindi kakayanin sa year 2028 na matapos ang station dito. Ang binigay nilang deadline ay year 2030 o 2031. Samantala, yung 7 pang mga station ay wala pa talagang progress yan dahil hindi pa nga na-award yung mga kontrata. May mga inaayos pa na issue sa right of way. Hindi pa muna ibibigay ng Department of Transportation ng mga kontrata hanggat di na finalize ang lahat ng mga right of way issues. Ang 7 station na yan na sobrang delayed ay ang Kalayaan Station, Bonifacio Global City Station, Lawton Station, Senate Station, FTI Station at Bikutan Station. At meron pang spur line na NAIA Terminal 3 Station. So sobrang delayed talaga yun, yung kalahati ng Metro Manila Subway Project. Mukhang malapit na nga na ma-demolish ang Metro Walk property. Abangan natin yan, sana matuloy na talaga. By the way, naiayos na nga yung right of way issue mula dyan sa Camp Aguinaldo Station papunta dito sa Ortigas Station. Pumayag na nga yung mga exclusive subdivision dyan na dadaanan ng twin tunnel ng Metro Manila Subway. Isa pang railway project na inaabangan din natin dito ang MRT4 na sobrang delayed din ang proyektong yan. Dadaan naman yan dito sa may Ortigas Avenue mula EDSA hanggang Taytay Rizal. Isa sa mga possible location ng MRT4 station itatayo dito sa tabi lang ng Metro Manila Subway Station. Kailangan talaga dito sa Ortigas na magkaroon ng mga railway line. Sobrang pahirap talaga sa mga commuters, lalong-lalo na kapag rush hour ang pagsakay dito. Napakahirap talaga sumakay dito, lalong-lalo na kapag rush hour. Aabutin ka ng ilang oras. Malaking tulong ang Metro Manila Subway Station at ang MRT4 kapag natuloy na yan dito sa may Ortigas. Anong masasabi nyo sa latest na progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!